Napansin niyo ba mga ka-DDS at mga kaibigan? Sa araw na ito ay Biglang nagbago si PBBM at naging concern doon sa pagka-blackout ng ilaw doon sa Eastern Visayas at sa Panay Island. Samantalang sa naganap na lindol doon sa Surigao del Sur at Occidental Mindoro ay di siya nagpaabot man lang ng kahit na pakikisimpatya sa mga taong naapektuhan. At doon sa naganap na pambubumba doon sa Mindanao State University na may mga namatay ay ni man lang siya nakiramay. Pati doon sa flash ng NPA at may namatay na isang sundalo ay di man lang siya nakiramay. So ngayon ay nakakapagtaka at naging concern siya doon sa pagka-blackout lamang ng ilaw doon sa Eastern Visayas at Panay Island. Nahimasmasan kaya siya o natauhan doon sa pinapapirmang manifesto ng taong bayan ni na Captain General Dado Enrique at ni General Johnny Macanas. Ito, panoorin muna natin yung kanyang pagka-concern doon sa blackout ng kuryente. Eastern Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout mula nung January 2 pa. While power has been restored, the situation has caused significant hardship to our people, crippling businesses, compromising livelihoods, and endangering those in need of healthcare. Napakalaki ang nagiging lugi ng lahat ng mga negosyo sa Panay Island area, sa coverage area ng mga naging brownout. Ayan, putulin na natin dahil ipinaliwanag lang naman kung bakit nawalan ng malawakang brownout sa Eastern Visayas. Which is nangyayari naman kahit dito sa amin ay nagkakaroon ng ilang araw na walang kuryente sa buong probinsya. Pero ang biniko ang nagpapaliwanag kung bakit walang ilaw o walang kuryente. Kaya nagtataka ako at bakit si PBBM ang nagpapaliwanag sa pagkawala ng kuryente sa bandang Eastern Visayas. Ito pa ang isa, naging biglang aktibo si BBM sa barangay activities, sa development, sa kalikasan, sa kalinisan, at sa iba pang development pang barangay. Sinyalis kaya ito na magbabago na ang ating ibinotong presidente at hindi na si Tambaloslos at Lisa ang magpapatakbo sa bansa? And panoorin muna natin. Ito po si Bongbong Marcos ng Barangay Lacub, Patak, Ilocos Norte. Sa lahat ng Pilipinong tulad ko na kabilang sa isang barangay, inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo at sumali sa mga pagkilos, pagtitipon at pagpapasinaya ng National Community Development Day ngayong darating na ika-6 na Enero. That day is neither new or novel. 3 presidents before me have issued a proclamation encouraging our people to market in ways that best underscore the timeless ideals that community development hopes to achieve. Ang mungkahi na pasiglahin muli ang pagdiriwang ng Community Development Day ay nanggaling na rin sa mga pinuno ng ating mga barangay. And I heed them to honor the kind of governance I not only preach but practice. That programs are developed from the ground up and supported by government at every level. That government funds should not slowly drip to the communities which deserve them best, and neither must economic progress trickle down to the people who need them most. Quite the opposite. The last and the least of society, those who have been left out and left behind, should get the most first. And that, my fellow Filipinos, is what defines and drives Build Better More. Maganda rin po ang timing ng Community Development Day. Itinaon sa unang linggo ng bagong taon, panahon ng masiglang pagsasalubong sa mga paghamong darating, mga paghamong ating tiyak na pagtatagumpayan. My friends, let us see in our barangay the changes we want for our nation. Let our barangays be the laboratory of workable ideas, a showcase of what we can achieve together, and proof that the basic government unit, the barangay, teams with best practices. Simulan po natin sa kaayusan at kalinisan. Filipinos do not deserve dirty, dingy, or dark communities. Kaya kumilos tayo
upang gawing maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. Dapat walang lugar ni puwang ang dumi, dugyot at dilim sa ating pamayanan. Ang ating mga ilog po ay hindi basurahan at lalong hindi imbakan ng dumi ang ating karagatan. Our rivers are not sewers through which trash flows out to seas that have become cesspools of our waste. Because of plastic, they have become dead pools of marine life. Cellophanes choking corals to death, microplastics ending up in the fish that we eat. Government will do as much as it can, but it can only do so much. We cannot deploy sweepers who will follow each citizen around and pick up every trash that is thrown. We cannot spend tens of billions a year collecting garbage whose volume could have been reduced through individual daily reuse and recycling. At the end of the day, it is not only modern equipment that will win the war against waste. It will be won by citizens equipped with a habit not to litter and whose allegiance to a clean and green community has become second nature to them.